mapagpatuloy na kinuha ng poong may kapal ang biyayang ipinagkakaloob niya sa lahat at bawat isa. Dakilang lumikha, pagpalain po nawa ang aming mga kabuuan at ikaw ay magpahayag sa amin. Ang bawat kabuuan, dakilang Ama, ay magnaunaw ang iyong kalagayan at maghari ka sa aming kabuuan magpasawalang ito. Magandang umaga po sa mga kapatid na mag-aaral. Tuloy-tuloy ang biyayang pinagkakaloob ng dakilang lumikha sa lahat at bawat isang kabuuan. At pinakilala ng dakilang lumikha ang inyong kabuuan. Kung sino kayo, kung ano kayo, at kung papaano nyo ito matatanggap. Kung papaano nyo maisasabuhay at maisasaganap ang mga biyayang ipinagkakaloob ng dakilang lumikha. Sumang-ayon man ng lahat ng sanglibutan sa mga tagubilin ng dakilang lumikha, at kung hindi man sila sumang-ayon sa mga paabot sabi ng dakilang lumikha, kahabag-abag ang kanilang kabuuan. Kaya ko nawiga sa iyo na sumang-ayon nawa ang kanilang kabuuan sa mga paabot sabi ng dakilang lumikha. Nang sa gayon, ang kapayapaan at kapanatagan ay maghari sa kanilang kalagayan, sa kanilang paglalakbay patungo sa tahanan ng dakilang lumikha. Ang hindi namang sumang-ayon sa mga tagubilin ng dakilang lumikha, wika ngay kahabag-habag ang kanilang kalalagyan, sapagkat ang wika'y huwag na ngang maiwan ang karamihan o sino man maiwan sa kalagitnaan ng Hades. Ang Hades ay ang ilog ng mga patay, ilog ng kanilang paghihirap, ilog ng kanilang pagdurusa. Hindi nila makilala at hindi nila makita ang daan patungo sa poong nagtapat. Hindi nila maunawaan ang mga tagubilin o mga paalalang ng poong may kapal sa lahat mga kapatid na nag-aaral. Kanyang mga anak. Kung ang bugtong na anak ng dakilang ama na aking ibinaba sa kapatagan ng lupay, inako niya ang pagdurusa na siyang mag-isa. Alalong baga, ito'y binatan niya. Isinaganap at sinabuhay ang mga tagubilin ng poong may kapal upang magampanan ang inatang sa kanya ng dakilang lumikha, upang ipakilala at ihayag sa kapatagan ng lupa ang mabuting balita ng pag-ibig ng dakilang lumikha sa lahat at bawat isang kanyang nilalang. Sa gayon, makaahon ang isang kabuuan sa kanyang kinalulukbukan, makabalik sa dakilang lumikha at panatag niyang tahakin ang landas ng buhay na kanyang nilalakbayan na merong siyang pananampalataya, na may sulong-sulong siyang liwanag sa kanyang paglalakbay at di siya madapa sa kanyang paglalakbay. At muling hinahatid sa inyo na kayong merong pananampalataya at pananalig sa poong may kapal. Kung ano ang ginawa ng aking bugtong na anak sa ibabaw ng lupa, magagampanan niyo to o may hihigitan niyo pa ang kanyang ginawa sa ibabaw ng lupang ito. Kung magkagayon, mga kapatid na nag-aral sa paaralan ng buhay, ito ang binaba sa inyo upang kayo na mga anak ko na hinahayagan at binibigyan ng tinapay na walang labadura ay maunawaan, maisaganap nyo nang merong kayong karunungan at kaalaman at lakip ang inyong pananampalataya at pananalig sa dakilang lumikha, na maisakatuparan ang mga tagubilin at habilin
na hinahatid sa inyo, na kayo'y maging liwanag, maging bakod, maging tinapay, maging baro, at maging kayo'y kasilungan ng inyong mga kapatid na naghahanap ng kanilang hinahanap. Kayo'y mahanap nila sa kanilang paglalakbay tungo sa mabuting araw at tungo sa landas ng buhay ng kabanalan. Kaya aking mga kapatid na nag-aaral sa ibabaw ng lupa, lahat kayong nilalang ng dakilang lumikay ay mayroon kayong kanyang-kanyang mga bitbitin at dala-dala. Inahatid sa inyo ng Poong May Kapal na anuman ang bitbitin at dala-dalahin ninyo, ito inyong ilapag. Higit na mabuti at kaaya-aya sa Poong May Kapal na ang inyong mga kabuuan ay mayroong kalinisan, mayroong kabusilakan sa inyong paghatid at pamamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa ibabaw ng lupa. Ganon din ang wika ng dakilang lumikha. Kung ang inyong mga kabuuan at kasuotan ay inyo nang nalilinis at inyo na itong ibinabahagi, ano naman ang inyong kalagayan, ang inyong kabuuan, nabibigyan nyo ba ng kalunasan ang inyong kalagayan, ang inyong kabuuan? Alalaumbaga ang nasa loob ng damit niya. Kailangan makita sa inyo, di lamang sa inyong kasuotan, kundi maging sa kaloob-looban ng inyong kasuotang iyan ay magkaroon ng kaninningan, magkaroon ng liwanag sa lahat ng sandali. Kaya muli kong wiwikain sa inyo aking mga kapatid na mag-aaral. Di lahat ng tumitindig sa palatindigan, di lahat ng pumapasok sa tahanan ng Poong May Kapal o sambahan ay merong kalinisan ang kanilang mga kabuuan. O wika nga'y sila'y nananambahan sa lahat ng sambahan, sila'y nananambahan sa lahat ng oras at panahon ng kanilang paglalakbay. Ngunit hindi naman nila mabitawan ang kanilang mga bitbitin. Ito'y isa lamang pagkukunwari at di ito kaaya-aya sa paningin ng dakilang lumikha. Higit na kailangan ng Poong May Kapal makita ang kaloob-looban ng inyong kasuotan. Di lamang ang panglabas, bagkus ang kaloob-looban ng inyong kasuotan ay makita ang kalinisan ng inyong kamalayan. Sa inyo ang pagpapala ng Poong May Kapal sa lahat ng sandali ng inyong paglalakbay. Kung ang salita ng dakilang lumikha ang sa inyong ibinibihis, sa inyong isinasaganap at ang inyong kabuuan ay pinapanatili ninyong mayroong kalinisan, mayroong katapatan sa paglilingkuran, yaan ang katotohanan sa inyong pagsasaganap at pagsasabuhay. Magpasawalang hanggan ay sa inyo at sa inyo ang liwanag na yan saan man kayo dumako sa buong sandaigdigan. Ganon din ang aking mga kapatid na di tumitinag sa kanilang pakikipagdigmaan. Ang kanilang mga kalagayan ay nagugupo sa pagkukulang at salang kanilang ginagawa. Ang kanilang kamalayan ay nagugupo sa kanilang mga hangarin, sa kanilang minimithi. Ako'y darating sa panahon na iyan, at ang lahat at bawat isa'y aking hahawiin ng ang kanilang kabuuan at kamalayan. Ay ipapakita ko kung sino ang dapat nilang katakutan, kung sino ang dapat nilang panaligan, at kung sino ang dapat nilang sundan sa paglalakbay ng kanilang kabuuan.
Muli, uwikain ko sa inyo na ang mga kapatid nyo na nagkakaroon ng pakikipagkatunggalian sa hakarihan at kaharian ay ipakikilala ko ang aking kabuuan sa gitna ng kanilang pakikipagdigmaan. Ako'y maghahawi ng kanilang kinalalagyan. At ipakikilala ko sa buong sandaigdigan na ako ang dapat nilang sambahin, ang dakilang Ama, ang dapat nilang katakutan. Ako at ang Ama ay isang at naghahari at maghahari magpasawalang. Kayo aking mga kapatid na nag-aaral, batid ko ang inyong mga saloobin at damdamin. Huwag kayong magkaroon ng pagkalumbay at kapaghatian sapagkat ako'y laging nasa sa inyo. Hapitin niyo lang ang aking ngalan at ihayag ninyo ang aking mabuting wika sa lahat at bawat isa, maging sa inyong pamumuhay. Ako'y isa sa inyo. Magpasaway. Ang tinapay ay aking ihahatid sa inyo sa banal na liwanag sa panaghoy 3, versikulo 31 hanggang 35. Sumainyo ang banal na pag-ibig ng pong may kapal. Sumainyo ang kapanatagan at kapayapaan. Sumainyo ang aking kalagayan. Magpasaway. Muli akong babalik sa kalagitnaan. Ako ang inyong kapatid sa espiritu at katotohanan. Banal na puso ni Jesus na mamaalin. Magandang umaga sa lahat. Sa Panaghoy 3 po, 31 to 35. Sir, ano po? Panaghoy. Panaghoy. Panaghoy 3, 31 to 35 po. Anong number yun? Diyan. Wala pa po, hinahanap pa po. Panaghoy? 800. Sa matanda, ano, ito ba? Ito. Thank you. One to 35. Kata mo na? 31, 31 to 35 po. Panaghoy 3 po. Sa number ate, 883. 883. Ito na po. Sa Panaghoy 3, ang pamagat ay parusa, pagsisisi, at pag-asa. Sa 31 po, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Sa 32, ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. 33, hindi niya ikatutuwang tayo saktan o kahirapan. 34, hindi nalilinggid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Sa 35, alam niya kung sinisikil ang ating karapatan. Yan po.
Pwede bang magbigay ng tinapay? Si Sir Ruby. O, naka-close ka. Okay. Ah, Panagoy 3:31 to 35. 31 po, mahabagin si Yahweh at pinili niya tayo tatakwil habang panahon. Sa 32, bagamat nagpaparusa siya, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Sa 33, hindi niya ikatutuwang saktan tayo ng pahirapan. Sa 34, hindi lang nanilingid kay Yahweh kung ang mga bilanggo'y pinahihirapan. Sa 35, sa harapan ng Diyos na makapangyarihan, pagkaitan tayo ng ating karapatan. Sa akin, magandang umaga po. Sa akin lang po, sa pagkaunawa ko lang po dito, pasensya na po. Hindi po ako kasing, para po sa pagkaintindi ko po, si Yahweh, ang Panginoon po natin, kumbaga siya po yung tumatayong magulang natin. Bilang magulang, hindi niya tayo kahit nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, hindi niya tayo kayang itakwil. Parang yung sa tupa, yung mga tupa na merong isang nagpapastol. At siya yun. At yun yung Panginoon. Yun lang po pagkaintindi ko. Kaya po, kung dumadating sa punto na nakakaranas tayo ng mga kalungkutan, problema, yun lang sa pagkaintindi ko po, yun po yung paraan niya para po tayo, kumbaga tinatapik po, para malaman natin na, anak, mali na yung ginagawa mo. Kaya po, yung pagpaparusa niya, sabihin na pagkastigo, hindi yun bagay na hindi niya tayo mahal. Mahal niya tayo, kaya niya tayo kinakastigo. Para maintindihan natin na hindi naayos yung ginagawa natin kung ang sa palagay natin tama pa rin sa isip natin, tama, pero hindi na. Kailangan tayong igabay. Kumbaga po, ang nahihirapan tayo sa mga pagsasanay na nangyayari sa buhay natin, yun yung isang bagay para patatagin tayo sa buhay. Hindi naman po siya, kumbaga po, yung meron pong yung sinasabi na yung natutuwa pagka nakikita ka naghihirap, meron pong ganun sa tao po, meron pong ganun na yung pong kinakaya ng inggit na iba na pag nakikita kayo nagdurusa, tuwan-tuwa sila. Pero sa Panginoon po, hindi po, una po siyang nalulungkot para po sa atin na mga anak niya. Kaya po, sabi nga po, yung tayo po bilang mga anak niya, binigyan po tayo ng kalayaan. Kalayaan na sundin kung ano gusto natin. Meron pa tayong kalayaan na gawin kung anong gusto natin. At siya lang po ang magiging gabay at laging papatnubay. Sabi nga po, yung kasi pong iba, pag dumadating sa time na mayroon pong mga pagdurusa o yung mga problema, sinasabi po nila na, nasaan ka? Sabi. Sila, lagi nilang tinatanong, nasaan ka, Panginoon? Bakit mo ko kinalimutan? Pero hindi po yun. Ang akala lang po natin is nakakalimutan po tayo, pero hindi po. Katulad po naalala ko po yung sa footprints in the sand po. Yun po yung, sabi niya yung panahon na masaya, naglalakad sila, yung footprints is
dalawang tao. Tapos doon sa panahon na nagdurusa siya, nahihirapan, malungkot, sabi niya, isa na lang yung footprints. Ang akala niya is iniwan siya ng Panginoon. Ang hindi po niya alam, kinarga pala siya. Kaya para po sa akin, yun po, ganun po siya kabait. Sobrang-sobra po na kahit po may mga pagkakataon na sinusunod na nating mga tao, namin na mga tao na yung kagustuhan namin na naisasantabi siya, pero nandyan siya palagi. At laging nakaagapay. Hinihintay niya lang na tawagin siya para, yun po. Minsan po kasi nakakalimutan ng tao na nandito ako. Kaya po, sobra pong thankful namin na napakasaya po dahil sabi po yung pag-ibig ng Panginoon is unconditional. Wala pong pinipili, lahat po pantay-pantay. Kahit po sabi niya na mahirap, mayaman, makasalanan, para po sa kanya, iisa lang po. Yun po. Kaya po, sabi nga po, di po ba, nung isinilang tayo sa mundo, wala tayong saplot. Dahil hindi batayan yung magandang damit, mamahaling hiyas. Ang tinitingnan po ng Diyos yung kung ano yung nasa kalooban natin. Dahil hindi naman po matatakpan yun ng mga bagay ng committee na. Dahil po yung busilak na puso, nagniningning po yan. Muli po, patawad po sa aking mga pagkukulang at salamat po ng maraming sa lahat po ng biyaya. Thank you po. Good morning po. Salamat po. Maari po ba mag-share si In? Attorney In. Attorney Indira. Attorney Indira. Magandang umaga po. Ay, bakit blurred? Ayun. Magandang umaga po. Wala po dito si partner. Hindi ko lang po alam kung naririnig niya kasi mahina po yung signal. Narinig ko po. Hi. Uy. Diyan ka pala. Okay. Ito po yung binigay na aralin sa araw na ito sa 31 po, mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Sa pagkakaintindi ko po sa aralin na to, yun po, yung sabi nga po kanina, may kanya-kanya tayong dalahin sa buhay, maliit man o malaki. Sa tingin natin malaki, sa iba tingin nila maliit. Pero still, kanya-kanya natin dalahin yun. So, hindi, parang sa binigay po ngayon, isang malaking topic po sa akin yun, na ibig sabihin lang po na, hindi ibig sabihin na kung may pinagdadaanan tayo or may mga bitbitin tayo, hindi ibig sabihin may mga problema tayo. Hindi ibig sabihin po yun na pinaparusahan tayo ng Panginoon at hindi ni Yahweh at saka hindi niya naririnig yung ano natin, yung mga panalangin natin, panaghoy natin. Yun po ay malaking kaluwagan sa dibdib po na pagkising sa akin, pagtapik sa akin na hindi ka nag-iisa. Naririnig ka niya, alam po ni Yahweh yung pinagdadaanan natin. Hindi man niya sagutin ngayon, kasi kailangan muna nating aralin, kasi hindi naman po tayo matututo kung hindi natin siya pagdadaanan. Yung parang nga pong magulang, sabi po ni
Ate Ruby kanina, na para pong magulang na kung lahat po ng suliranin ng mga anak natin, kukunin natin, paano matututo yung bata? So para din po sa atin na kailangan muna natin siyang pagdaanan, kailangan natin tayuan sa ating mga sariling paa yung lahat na pinagdadaanan natin. At saka, yun nga lang, yun po, paalala na sa akin at sa atin lahat po na hindi tayo nag-iisa. Yun din po yung parang, I think, yung pagdugtong dun sa kanina, tita, na yung una niyo pong pahatid kanina, na bakit kailangan lumayo. Kami malayo na. Sa iba lang po. Oh, bakit po kailangan lumayo or hindi kaagad um, malalapitan. Pero isang text, isang nandyan naman po kaagad si tita, isang PM. Pero parang din po sa atin na kailangan nating tumayo sa ating sariling mga paa. Mahirap sa akin, buti andyan si partner na nakikinig. Yun nga po, siya yung aming, dito, siya yung aming rock. So, yun po. Yun lamang po. Marami pong salamat. Yun po. Salamat. Maaari nating balikan si kapatid na Nimpa. Sarado, naka-off pa yan kay Magandang umaga po sa lahat. Sa akin pong babasahin ko muna. Pahabagin si Yahweh at hindi niya tayo tatakwil habang panahon. Pagamat nagpaparusa siya, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikinatutuwang saktan tayo o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung ang mga bilanggo'y pinahihirapan. Kung sa harapan ng Diyos na makapangyarihan, pagkaitan tayo ng ating para po sa akin, sabi nga po, ano man po yung ating mga problemang dinadala na inihahatag po natin. Na pag hindi po natin nakaya, inihahatag po natin sa dakilang na kung saan po siya po yung natulong sa atin na malutas yung ating mga problema. Pero nga po, sabi nga po ng ating mga kapatid na talagang dapat po tayong matuto, dapat po nating kung ano man po yung atin pong nararanasan na mga suliranin, dapat po nating aralin, dapat po nating kung ito man po ay kahinaan sa atin, dapat gawin po natin itong kalakasan para matuto po tayo sa bawat isa. Nang sa ganun po sabi nga po hindi naman po tayo pinababayaan ng Panginoon na bagkos, sa halip na po tayo ay kanyang kasuklaman, isinibig niya po iniibig pa niya po tayo ng taos-puso. Ang taos-puso. At nang sa ganun po, kumbaga sabi nga po kung tayo ay laging nakadepende nga po doon sa, halimbawa po sabi niyo nga po sa inyo, lagi po kami nakadepende sa inyo, hindi po kami matututo. Kumbaga, lagi kaming, kung magkakaroon po kami ng suliranin, lagi po namin iisipin, naandyan po si ganito, nahandang tumulong. Dapat po lagi po nating sa sarili natin na kahit po wala muna si ganito, kaya po nating lutasin ng tayo lamang. Bagwas po, sabi nga po ng ating Panginoon hindi siya nagpapahirap ng sobra-sobra, kundi bagwas tinuturuan niya po tayo para lumago, para tumatag, para po tumapang. Ang sa gayon po, kung ano man ang hamon na ating pong kaharapin sa ating buhay, ay ating pong malalagpas. At bagkus po kung tayo tayo nahuhulagpos doon sa kanyang tali, nariyan lang po siya, nahanda po niya tayong
tulungan, handa niya po tayong kantiin nang sa ganun po ay hindi po tayo lubos na makawala sa kanyang tali. Pagkus po is lalo pa po tayong kumapit sa kanya nang sa ganun po is pag tayo po matibay na matibay pa, hindi po tayo masisisi ng ating kapwa na pag atin pong silang ikinikayat o ipinali dun po sa ating tali, ay hindi nila po tayo masisisi. Bagkus, sabi nga po ng Panginoon, pag-asa po ang ating Panginoon, hindi po kung ano pa man. Sabi nga ng Panginoon, handa po siyang tulungan ang bawat isa sa atin nang sa ganun po. Tumahak po tayo sa tamang daan na patungo sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Maaari po ba magbahagi sa kapatid na Norjay? Attorney Nordello. Kaya ba? Sister Nimpa, paki-off at saka Sister Ruby. Sorry. Thank you. Brother Nords? Nawala hata si Brother Nords. Nawala yung kanyang line. Ano yun natin? Doktora, pwede ka? Doktora Marie o si Doc? Doktora Marie. O Doktor Toby. Doktora Marie. Balikan natin si pwede bang magbahagi si kapatid na Joy? Kaya ba ni kapatid na Joy? Alam ko nagbe-bake si kapatid na Joy. Okay. O sige, kung wala pa sila, ano na natin si Kuya Tony. Jack of all trade, Kuya Tony. Wala rin po pa eh. Wala din. Ay, sorry. Ano ba yan? Marami. Marami kasi naman. Si Norjen nawala. Si Ate Marin nawala. Si Toby nawala. Ay, okay po. Marami po salamat. At bago ang lahat, kailangan papuri sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na kanyang pinagkakaloob sa bawat kanyang minamahal. Papuri isa. Marami pong bagay na dapat tayong malaman. Simula maliit hanggang sa ating masapit o maabot ang katandaan. Kung tayo ay nanggaling sa